Maayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok nasod ug sa nagkalaing-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiente News. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Tuloy-tuloy pa rin hanggang sa ngayon ang pag-arangkada ng libreng sakay program na isa sa mga inilunsad na programa ni Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte noong siya ay nahalal noong taong 2022. Maliban sa Metro Manila, umabot na pati sa Visayas at Mindanao ang programa. Ilang Filipino commuters na kaya ang nakabenepisyo sa libreng sakay program ng opisina ng Vice Presidente? Ang detalye, ihahatid ni Brian Latasa. Noong buwan ng Marso, naitala ang ika-1 milyon na pasahero sa libreng sakay program ng Office of the Vice President. Siya si Drew, 21 taong gulang at tubong Cubao, Quezon City na nakahabol pa sa last trip ng OVP bus sa EDSA Carousel noong March 1, 2024. Ngunit di lamang nakasentro sa Luzon ang libreng sakay program. Umabot na rin ito sa Kabisayaan. Itong si Dendy Marie mula sa Cebu City, nakaugalian na ang paghihintay sa bus ng opisina ng Vice Presidente tuwing alas 6 ng umaga upang libreng makasakay papunta sa kanyang pinagtatrabahuan sa IT Park, Cebu City. Hinahabol ko talaga siya, like every 6 a.m. tumatakbo pa ako para libre yung pamasahe. Work ako sa isang BPO company dito sa IT Park sa Cebu. Lagi buyat sa trabaho, tapos edi relax lang pag dito ako sumakay, may aircon pa, tsaka nakakatulog pa ako. Anya, malaki ang tulong ng programa sa tulad niyang commuter dahil ang magagastos sana sa pamasahe ay kanya na lamang iniipon upang may maibigay sa kanyang ina na ginagamit naman itong panggastos sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Ipinagpapasalamat ni Dendy ang libreng sakay program ng OVP. Yung pamasahe na supposedly yung fare ko everyday is iniipon ko, tapos yung iniipon ko binibigay ko sa mama ko para pang-grocery sa bahay. Sa Davao City, isla ng Mindanao, maaga ring gumigising si Nanay Gloria upang di mahuli at agad na makasakay sa OVP bus tuwing araw ng Miyerkules at Huwebes sa Barangay Turil, Davao City, papunta at pauwi mula sa kanyang trabaho. Ayon kay Nanay Gloria, malaki ang natitipid niya sa pamasahe dahil sa programang libreng sakay. Para sa akin, malaki masyado ang tulong niyan. Kasi sa dalawang araw na routine nila dito sa Turil, parang nakakabawas din yan talaga sa pamasahe namin. Para naman sa commuter na si Marisa, ang libreng sakay program ay sumasalamin sa malasakit ng Vice Presidente Inday Sara Duterte sa publiko maging sa mga commuter. Ginatangan yun ako siya, sir. Tako yun siya niya. Tapos, proud kayo po nga makasakay ani nga bus. Basta ka ng labang ko na nako si BP. Tapos, basta proud yun ako siya as Vice President kay taga Davao po siya. Tulad nila Nanay Gloria at Marisa, nakabenepisyo rin sa programa ang estudyanteng si Warel. Araw-araw, papuntang paaralan, sumasakay siya sa bus ng OVP upang makatipid ng pamasahe. Lalo't sapat lang ang kaniyang baon. Ang naitatabi niyang pera ay nagagamit niya sa ibang gastusin sa paaralan. Dako kay siya tabang kay karon ako galisod mi sa kwarta, so dako kay siya tabang kay dagan mi og ay makatipid ko sa akong allowance, then pwede na pug ko dili makapangayo ko sa akong mama og naibayro na sa eskwelahan, so dako siya tabang. Salamat niya. Nasa 37 ang seating capacity ng bus unit na ito. May fully air condition at maliban dyan, may malawak na upuan, lamesa at higit sa lahat, may wifi on board. Sa ngayon, may 7 bus units ang umiikot sa buong Pilipinas upang makahatid
ng libreng sakay sa mga mamamayang Pilipino. Sa datos mula OVP, noong buwan ng Marso, pumalo na sa 1 milyong pasahero ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mahigit 600,000 nito ang mula sa Metro Manila. 137,455 naman ang mula sa Cebu City. 123,058 ka mga pasahero naman ang naserbisyuhan sa Bacolod at mahigit 70,000 naman ang sa Davao City. Upang masiguro ang kaligtasan ng bawat pasaherong sasakay, sa OVP bus mayroong closed circuit television o CCTV ang loob ng bus. Maliban sa mga pasahero, naging daan din ang programa upang makapagbigay ng trabaho sa mga nangangailangan na Pilipino, kabilang na ang mula sa Davao City. Para sa kuha, ako kayo nagtabang sa financial, murag okay. Sa kasalukuyan, mayroong 4 na ruta ang libreng sakay sa lungsod ng Davao. Ito ang rutang Lasang Rojas vice versa tuwing araw ng Lunes at Martes, Turil Rojas at vice versa tuwing Miyerkules at Huwebes, at rutang Kalinan Rojas vice versa tuwing araw ng Biyernes at Sabado. Umiikot ang mga bus mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi kada araw. 7 bus ang umarangkada ngayon sa buong bansa upang maghatid ng libreng serbisyo sa mga Pilipino. 4 nito ang nasa Metro Manila at tag-isa naman sa Bacolod at Cebu City sa Visayas, maging sa Davao City sa Mindanao. Layunin ng OVP libreng sakay program na matulungan ang mamamayang Pilipino sa usaping transportasyon. Plano ngayon ng OVP na dagdagan pa ang bus units sa ilalim ng libreng sakay program. Una nang inihayag ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na magbibigay ng karagdagang 2 bus units si Senator Christopher Lawrence Bongo. Una tay bagong 2 ka units sa ato ang libreng sakay kay isa ni sa feedback na nakuha namo sa mga katauhan no nga dako kayo utaban sa ilaha tungod kay na sila savings ikan sa ilaha kaugalingon nga kwarta kay libre man ang ilaha pag-commute ug pagsakay sa ato ang bus. Nakita ko ni Senator Bongo and doon na siya 2 ka buok bus nga giingon niya i-donate sa iyaha o nag-ingon siya nga iyaha na lang kung i-appeal dito sa libreng sakay sa Office of the Vice President. So doon na tayo bagong 2 ka bus. Nagsimula ang libreng sakay program noong taong 2022 o sa pagsisimula ng termino ni Inday Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa. Ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Ang libreng sakay program ay isa lamang sa mga programa ng opisina ng Vice Presidente na naglalayong masolusyonan ang mga suliranin nagpapahirap sa mga Pilipino. Naway madagdagan pa ang bilang ng mga aarangkadang bus sa bansa upang mas marami pang mga Pilipino ang makabenepisyo sa libreng sakay program. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valentinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valenti News. O di kaya i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valenti News. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.